mga victim ng war on drugs. So let's go. From nabanggit yung programa ng paghilom. I think that is Father Flaviano Villanueva. Sige, Father, tell us what that is at anong ginagawa nun, and then because of your involvement dyan, ano naman ang iyong mga observations or conclusions. Father, go ahead. Thank you, Your Honor. There are other witnesses po na kasama ko, and they also have tales to tell. And let me just recognize them. Arlene, Ellie, and Arsenia. Now, let me begin by being asked by an EU ambassador, what does a priest do with the victims? Ang tugon ko po dito, dalawang tanong niya. What does the priest do with the victims? What and how can this madness ever take place? Ang una kong sagot ay, sa SVD, tinuruan kami na hindi lang magbahagi at magpatotoo sa katotohanan. The Word became flesh, and we seek the flesh and serve them in the flesh. The second was, I told the ambassador, for you to understand the drug war that took place from 2016 to 2022, you have to go back to Davao. And in that, I have a presentation. If it's ready, I'll briefly run through it as a guide, but not all. And ano yung pinupunto niya rito na para maintindihan mo yung drug of war, pupunta ka muna ng Davao. Dito pa lang makikita mo na kaagad yung ano niya na may layon siya di ba? Yung inaano mo diyan, yung tinatayuan mo diyan is yung victim ng war on drugs. Di ba? So kung babalikan mo yung Davao, babalikan mo yung dating mga kasalanan sinasabing kasalanan ni Duterte. Diba? Pero kasi yung victim kasi na sinasabi nila, yung victim ng mga pulis. Hindi naman ni Duterte mismo. Davao, there are testimonies. In my presentation. Father, keep your presentation within 5 minutes, kaya? Kaya po. Kaya. Sige, go ahead. Sige pa. And in this presentation, let me say that these are from fact statement made in public. Hindi ko po personal to, but these are all made in public. And the second would be facts from my own experience and encounter. Let me begin by what the former president uttered in the next slide, please. Following the death squad would be the statement, they are saying that I'm part of a death squad. True. That is very true. I'm just pointing a point. Followed by, next slide please, the other slide. If you are doing an illegal activity in my city, if you are a criminal or a part of a syndicate that preys on the innocent people of the city, for as long as I am mayor, you are a legitimate target of assassin. At ito po ay pinatutuhanan sa susunod na slide ni Arthur Las Cañas, who said, and I quote, Duterte is the Lord of all drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the southern hemisphere. Pero ang tanong kasi diyan, patunayan nyo, huwag yung puro sabi-sabi lang. Kasi kung totoo talaga yung pinagsasabi niyan, nakasuhan na yan. Di ba? End of quote. Another person na nagpatutuo po ay walang iba kung hindi si Edgar Matubato. Ang kanya pong winika ay, it was Mayor Duterte himself who recruited us. He was present when we were organized during a meeting at the Old Men Sang Hotel. He called us the Lambada Boys. Isa din yan. Kasi kung totoo yung sinasabi niya, nakasali siya, dapat may supporting evidence bukod sa kanya. Kasi marami dyan pwedeng mabayaran na umamin, nakasama siya. Di ba? Kasi kung talagang kasama siya, mayroon siya mga ebidensya,
nakasuhan na yan. Pero bakit sobrang tagal at hindi pa nakasuhan? Kasi walang kwenta yung mga ano nila dyan, pati evidence nila na kung saan saan lang pinulot. Work was to kill and only to kill. At the start of the Lambada Boys, actual killing served as our training to kill people who were defenseless and who were caught unaware. Tapos ano to, i-connect niya dyan sa kanya mga ano, sinasabing victim na yung pumatay ay pulis. Diba? Paano yun? Presidente siya. Trabaho ng pulis na tawag dito na nahulihin yung mga kriminal. Either yung biktima na nasabi niya is napatay ng hindi man lang lumalaban, pwede pa imbestigahan yun kung may sala yung pulis doon. Mayroon man na to, wala, labas na doon si Duterte. Kasi trabaho nila yun. Kung may sala, kasuhan mo. Diba? Pero bakit ang inaano niya dyan si Duterte? This is the Davao template. And moving forward, and just to sum it from the records made in public, meron po 1,000 hanggang at least 1,000 ang namatay sa 1998 to 2008. Moving forward, what did we discover? O, ang tanong ba doon, sa ganun kahabang panahon na namatay na sinasabi nila, umusad na ba yung kaso nila? Kinasuhan na ba? Diba? Hindi yung kukunin mo lang yung ano na yon, tapos tawag ito, ipapasa mo sa isang tao, ipapasagot mo sa isang tao na hindi na wala ka namang ebidensya na siya talaga yung gumawa. Pero sa tingin ko sa 1,000 na meron ng tawag dito na nakakuha na ng hustisya. Ngayon, ang gusto lang nila is i-pin down yung tao na gusto nilang i-pin down. Ipahiya. Kasi kahit anong gawin nila, hindi naman papasa sa korte. So, ang gagawin na lang nila, sirain na sirain. Over in the DDS template. Let me provide 4 elements sa nakita ng mga testigo. And these 4 elements in the next slide would present to us, meron nakikitang shabu, 1 hanggang 3 sachet, kapiraso lang, hindi pang mayaman, panggamit at pambenta para maitawid ang pamilya. Hindi ko po sinasang-ayunan ang mga adik sa dahilang 15 taon din akong gumamit. At kaya ko po pinasok ang ganitong pagtatanggol sa mga inakasuhan na adik, naniniwala ako may pag-asa sila. Hindi dapat paslangin o pasabugin ang bungo. Pangalawa, Paano sinasabi mong paslangin? Parang hindi mo yata naiintindihan yung utos. O baka kailangan mo pang balikan kung ano yung utos ng Pangulo. Diba? Sinong taong papaslang na walang ng tag dito, walang kalaban-laban? Dalawa lang kasi yan. Yung una, lumaban. Diba? Kung lumaban yan, alam man tatayo lang pulis. Pag lumaban yan, tatago ka, sabi mo, bibigyan pa kita ng pagkakataon para magbago. Paano mo pa pagbibigyan ng pagkakataon yan kung yung pulis patay na? Diba? Pangalawa, yung talagang walang kalaban-laban. Pero sinong tao kahit na pulis ang papatay na lang ng basta-basta nang walang dahilan? Buhay ang kukunin mo. Paglalaroan mo lang yan dahil adik, barilin mo na diretso. Parang hindi naman yata kapanipaniwala yon. Isa lang pwede maging rason dyan, na yung taong pinatay na yun walang kalaban-laban, maaari niyang ituro yung taong pumatay sa kanya ngayon na sangkot din sa droga o kakuntsaba niya. Yun lang ang pwedeng doon, pwede mong isingit doon. Ngayon kung ganun man ang mangyari, walang kasalanan doon yung Pangulo. At kung may mangyari man ganun, ang imbestigahan mo dapat yung pulis at hindi yung presidente o dating presidente na nag-utos na i-resolve yung droga. Ano tingin mo, tatayo lang siya, pabayaan niya yung mga droga na yan dyan? Trabaho niya yan eh.
wala siyang pupuntahan dyan. Kapag lumaganap ang droga, sa kanya isisi. Kapag tinabaho niya ang droga, sa kanya pa rin isisi. Ngayon, yung mga kasalanan ng mga pulis sa baba, sa napakaraming pulis yan, libo-libo yan, kaya niya bang bantayan yan? Na mismo iba sa kanilang, sa mga hani ng pulis, o sa mga bilang ng pulis, ay meron sangkot sa illegal na droga. Diba? Kung may mangyari mang gano'n na hindi maganda o may nadami na inosente ng walang rason o hindi lumaban, yung imbestigahan mo yung pulis. Kasi sa ganyang operasyon, tawag dito, hindi naman perfecto yan. Meron talaga madadamay, pero hindi naman yung talagang sinadyang patayin. Kaya nga may investigation eh. Ang bagay na nakikita ay ang revolver. Meron mga... Tapos isa pa, ay paano naman, wala ka bang listahan dyan ng mga tao na nabiktima ng mga gumagamit na hindi man ang mga nagbebenta ng droga gumagamit ng droga? Baka yung listahan mo na libo na yan, mas sobra pa dyan ang listahan ng mga na tawag dito, na biktima ng mga user. Pati hindi yan dyan ang ilahad mo dyan. Kung ilahad mo yung mga biktima na biktima ng drug war, ilahad mo rin dyan ang mga nabiktima ng mga drug user. Ngayon, i-combine mo kung sino mas marami sa kanila. Sa haba ng panahon, ewan ko lang. Kung mas marami bang ang nabiktima ng drug on war o nabiktima mismo ng drug user. Patunay na ang revolver ay tampered. Ang revolver ay ginamit na 3 beses sa iba't ibang crime scene. Short of saying, recycled. Ang katawan ni Jonas sa susunod na slide, pangalan niya po Jesus Jonas. Ito po ay nakita noong October 8, 2016. Ang sabi, as always, palaging sinasabi, nanlaban. At kung titignan natin sa pangalawa at susunod na slide pa, nariyan po ang pulis, ngunit kapansin-pansin sa susunod na slide na merong handcuff marks. May handcuff marks at ang kanyang mga daliri ay bali-bali na. Tanong lang simple, paano siya nakabulot at pumutok? Isa pa yan. Yan, pwede naman pala gawing ebidensya yan. Ngayon, ang tanong, yung gumawa ba niya o sangkot dyan, nakasuhan na. Di ba? Kasi yan, may pinakikita mo, ebidensya na yan. Kung sakaling na, yung habulin mo kasi dyan, yung pulis na gumawa niya, yung sangkot o kasama dyan. Di ba? Ngayon, kung na kasuhan mo na, at guilty, tapos na. Wala ka na habulin mo pa yung Pangulo doon sa mga ganyan. Di ba? Anong pananagutan niya? Hindi niya naman direkta sa pulis na gumawa niyan, na gawin yan sa sa tao na yan. Yung order niya pang kalahatan. At may mga rules na nakalagay doon. Kapag yung mga pangyayari dyan sa mga pulis na nasa baba, tawag dito, wala dun sa rules. Ibig sabihin, illegal nilang ginawa yon. Kakasuhan mo yung pulis, hahabulin mo yung pulis, at hindi yung nag-utos sa kanila ng trabaho din mismo ng Pangulo yung protektahan yung tao. Di ba? Diretso. Sa unang araw ng pagiging Pangulo ng dating Presidente, 39 po ang patay. Sa susunod, Pero tanong, inimbestigahan mo ba bakit sila namatay? Di ba? Sinabi mo lang patay pero hindi kompleto paano sila namatay. Hindi mo pwede sabihin na 39 agad ang namatay. Kasi isipin ng tao dyan, paano namatayan? Ano ba yung ginawa nila? Hindi naman pwedeng binaril lang yan lahat ng 39 na yun ng ganun-ganun lang. Kung ganun nangyari yun, bakit hindi pa nakasuhan yung mga pulis na yon?
Diba, may mga attorney kayo dyan. Ibig sabihin yung mga pinagsasabi mo, useless din yan. Sunod na slide. Bukod, ito po si Gilbert, masabi ko lang, Barker, pinatay habang nagtatrabaho. Sa first 100 days, in the next slide, we will see that there are at least 3,600 Diba? killed. Nagbigay siya ng example, isang piraso na kung saan masasabing Barker lang pinatay. Ay paano yung iba? Kung sabihin katulad din ng Barker na pinatay lang ng ganon-ganon. As part of the so-called accomplishment. The following slide would give us better numbers or more gruesome numbers. 39 killed on July 1. The number of daily killings average or peaked at 49 on what we have called a one-time big time. 33 was the average number of killed. There were 122 children, sinasabing collateral damage daw. 58 killed in a day and in 3 days. And let me just say, given this carnage and along with death-appalling statements instructing police to kill, this points to one thing. There is a mad killer or killers at the loose. If Habulin mo. Kung sinong pulis na yun? this is not addressed, then we are doomed. Father, your 5 minutes are up. So, okay na? 1 minute. Can you wind? Yes, 1 minute. Okay. Sige, go ahead. Micah was killed 3 years old. And ang kalungkot-lungkot na nabanggit ng ating ginagalang na senator, shit happens. Aldrin Pineda, Ay, sa tingin mo, perfecto. Ay kung yung pinapasukong magulang ay hindi nalaban. Di ba? Tapos hawak-hawak siya pa yung bata. Ano mo? Magpakamatay ang pulis? Yung ganung klaseng biglaan lang yun, magde-decide ka bang lalaban o hindi. Mahirap yung ganung klaseng sitwasyon. Natamaan yung bata. Ang unang-unang may kasalanan doon yung tatay. Diba? Kasi kung nasa tamang katinuan yung tatay, ba't niya pa dala-dala yung bata? Wala namang perfectong operasyon, may madadamay talaga. Saan ka nakakita ng perfecto? Hindi na ba gumagana yung utak mo? Para namang ang tanong niya, pwede ka pa sigurong mag-request na yung mga innocent na napatunayang innocenting walang kasalanan na nadamay, literal na nadamay, hindi yung pinatay mismo talaga ng pulis na walang na walang kalaban-laban. Yung mga nadamay, pwede ka pa siguro mag-request na yung maaari sigurong, ewan ko lang kung maaaring i-request yan na itawaging hero. Diba? Kasi sa malakihang war on drugs na yan, meron talaga madadamay dyan. Masakit man isipin o di kaya pangit man isipin. Ano na sila tawag dito, yung isa sila sa mga nagsakripisyo para isa katuparan yung war on drugs. Ang masakit lang ngayon, bumabalik na naman. bakit ako binaril ni Omar? And in the last 30 seconds, Yun din eh. Bakit binaril? Bakit binaril yung bata? Diba? Sino ba baril doon? Either natamaan o hindi direktang binaril totally sa ganung klaseng enkwentro na biglaan. Nanlaban yung tatay. let me present sa 312 na sinabi ni Randy De Los Santos, nung lumalago na po ang programa ng 200, naggawa ako ng munting katanungan, ilan ang nagdodroga? Ang sagot nila, 120.
Ibig sabihin, merong 80 walang kinalaman sa droga. Inosente. Ang sunod kong tanong sa kanila, sino ang nagdodroga nung pinaslang o pinatay sila ng pulis o civilian police? Wala po nagdodroga sa amin nung pinatay sila. Pero isa rin sa magandang tanong kasi dyan, ilan ang biktima ng mga nagdodrogang tao? Maliban sa mga nagbebenta, hindi, I mean, kasama na yung nagbebenta at yung gumagamit. Ano yung kasalanan nila? Bakit sila biniktima ng drugs na yan, ng drug user o kung ano man, diba? Yan isa rin magandang tanong dyan sa kanya. Pare pa siya. Ang isa pang magic number, 0. Sa kanilang salaysay, hanggang sa ngayon, ipaglalaban nila, walang pinaslang. Sino po ang mga principal? Alamin ho natin sa quad hearing. If I may just share, Is that, Father? What is these are that? the list Sige, of go the ahead. members that we have. Members ninyo ng programa, programa Paglihom. 329 names. Ah. Pinaslang lahat. Mhm. Lahat ay may affidavit. Mhm. Pinaslang lahat. Habulin mo yung pulis na pumaslang. Sigurado ako dyan, mayroong mga complicated na cases ng pagpaslang na yan. Mayroon ding malinaw. At ang iba dyan, nakuha na nilang hustisya. Hinahabol na lang nila yung si Pangulong Duterte. Na kahit anong gawin nila, ipasa nila sa korte, wala silang magagawa. Paano mo kakasuhan yung tao na hindi naman direktang inutusan yung pulis na patayin yung isang taong walang kalaban-laban? Diba? Lahat ay pwede magpatotoo. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. Puro yan yung niya yung tawag dito. Yung mga salitang binabanggit nyo na wala ng may pangarap. Gusto ng ganito, gusto ng ganyan. Wala pa ako nakikita na biktima, list ng biktima ng mga gumagamit na droga. Diyan yung rape, pagpatay, pag-akyat sa bahay, pagpatay sa may-ari ng bahay, ninakawan na. Diba? Pagmasaker. Wala pa ako nakikita mga ganyang pare na nagbigay ng list ng mga ganyan tapos sinahabol yung mga drug user. Maganda din namang habulin mo yung yung katulad ginagawa niya. Yung mga victim na yung mga nadamay. Pero dapat habulin dyan yung pulis na gumawa nun. Diba? Talagang walang hindi siya sangkot o hindi siya kasali doon. Nadamay lang sa operation o di kaya pinatay mismo ng pulis. Yun yung habulin doon, hindi si Duterte. Ang layo naman. At ngayon ay naghihikahos, ngunit lumalaban ang hangad, katarungan sa bansang makadiyos. Hindi dapat palakpakan ang pumapatay. Dapat ito kinakalinga at hinihilom. Marami po salamat. Thank you. Father, ganito. Kaya kayo maraming alam sa issue na ito kasi kayo ang nagpapatakbo ng programa, anong name? Program Paghilom po. Program Your Honor. Paghilom. At dahil sa ikaw nagpapatakbo niyan, ano yung interaction mo? Doon sa 312 families o sa 200 families? Both po. Ilan? How many families ngayon We have ka-interaction mo? 312 families. 312 families yung ka-interaction mo kasi Yes, po. namatayan sila lahat. Yun po. Yes, po. Isa pa, almost, yes, si Father, sabi niya dati rin siya nagdodroga. Yung isang, isang victim dyan, mag-asawa pa sila. May kakuntsaba na pulis. Wala na silang, bakit wala silang makuwang malinis-linis na victim? Sige, yung parang nabasa ba yun, Kian ba yun, na hindi, sabihin natin hindi man siya nagdodroga, pero yung tatay niya hindi man siya sangkot,
malapit pa rin. 'Di ba? Bakit hindi siya magdala diyan, talagang napakalayo? Nadamay lang. Puro lahat may konektado sa droga. Kaya That's why doon nakabase lahat itong sinabi nyo. And that is in coordination with Randy De Los Santos being my field coordinator. Kasi si Kian is one of the 312 na Yes nakalista. po. Sige Yeah. po. So, definitely organized na yung data ninyo. Tama? Yes po. Apo. So, can the committee request for your organized data? We will, upon checking po with our lawyers, Apa. what we could share and what is highly confidential for their safety. Ano, sa tanong marami na tanong. Ay naano ko lang yung itong nilalagay ko lang sa context yung bakit tinawag natin si Father Flavi as a witness. Kasi although hindi siya namatayan, hindi siya but 312 families ang inaruga ng kanyang organization na program paghilom at meron kang personal interaction with them. Okay, sige. Salamat. And then meron kang sinabi na, sabi mo senador na sabi shit happens. Sino yun? Are you referring to? Yung po yung nabanggit ni Senator Go nung namatay si Micah. So Senator ko? Sorry, Senator? my apologies. Senator ba De to? La Rosa. O sige, as a matter of right, the senator can react if he wants to. Yes, Mr. Chair, thank you. I just would like to put in context. Paano ko sinabing shit happens? Indeed, I said that. Shit happens. Because sa amin sa police, sa military, during operations, when you don't have complete control of the operational environment, you expect shit happens. Yun nga, nangyari nga. Namatay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang, for me, for us, shit happens. yun yung sinasabi natin na walang perfectong operation. Kahit saan naman Ano yan, pati ba naman operation gawin mong scripted? Scripted, perfect. Diba? Kaya makikita mo na walang patutunguhan yung pinag-aano nila yung pinaglalaban nila. Puro ganyan lang sila. Nangyari yun. So what's the fuss? What's the fuss about blaming ourselves for sinabi ko, talaga nangyari. Hindi perfect yung operation. Hindi mo kontrolado ang environment. May tinamaan na bata. So anong tawag ko diyan? Perfection happens? There's no perfect operations. Sometimes shit happens. That's what I say that. But that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Ang problema lang sa inyo, Father, you are trying to capitalize my words for propaganda purposes. That's very bad, Father. Tama nga naman. Kasi kung titingnan mo naman yan sa buong pangyayari, diba? Nanlaban yung tatay Anong mangyayari? Hawak niya yung bata. Walang perfectong operation, kaya lahat pwedeng mangyari. Masama po yan. Huwag niyong gamitin, you do not take Hindi mo pwedeng makontrol yung reaction ng isang pulis. Kapag sa ganung sitwasyon na, may nanlaban, tapos may bata, biglaan ba? Mayroon, nakakontrol pa nila, mayroong iba, hindi. the word out of context para i-propagandize yung isang issue. Ako, sinabi ko shit happens because I'm blaming myself as the chief PNP. Nangyari yung hindi dapat nangyari. Namatay yung bata, tinamaan. Really, shit happens. Pero, when the media presented it, when the media articulated it in their papers, wow, iba na. Bato is demonyo na. Na yung bata parang masaya pa dahil lang namatay yung bata. Mali po yun, Mr. Chair. So, matanong ko lang si Father, when you said that you used drugs for 15 years,
Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu, Pare ka na noon? syempre hindi pa ho. Hindi ka pa pare. Natural po. So, 15 years. O, diba? Kasi, ikaw, kung nagbago, yung iba, maaring hindi. Unang-una pa, nag-warning din yung Pangulo. Diba? Nag-warning din yung Pangulo. So, dapat naglaylo na rin sila. Wala, tuloy-tuloy pa rin eh. Kaya iba na dadamay. How old ka nag-start gumamit na Cebu? Father, ako sagutin niyo. Ako sagutin niya. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron po Cebu. akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. That's good. I congratulate you for reforming your life. And Salamat being po. a good example. I congratulate you. You're a good example to this community. Salamat po, Mr. Chair. Pero hindi po ako gumagawa at nagfa-fabricate o pinapalobo. When you said that you do not intend to hurt the feelings of the bereaved, by the word itself, you already did. Salamat po, Mr. Hindi naman hinahat yun. Hindi naman kasi, ano tawag dito, yung sinasabi niya, mali naman kasi yun. Kung iisipin mo, yung ganong klaseng operasyon, maaari talaga magkagulo. Diba? In-explain mo lang doon kung anong pwedeng mangyari sa isang operation. Lalo na kung hindi mo kontrolado yung environment mo. 3 years old, mantakin mo yun. Sinong taong kayang pumatay nun? Is pulis pa. Diba? Biglaan, ibig sabihin biglaan yung nangyari na yun. Hindi nakapag isip yung pulis ng ayos. O harapan yung nangyari. Kasi sure ako naman kung planado at lalaban talaga yung ano ng malayo-layo yung mga pulis, baka hindi pa sila ano doon, hindi sila mag-engage doon kung may bata. Pero kung harapan at nanlaban, wala na, ilan pang mapapatay ng ano na yun, ng magulang ng bata kung hindi sila bubunot din. So yung ganong klaseng operation, failed operation. Habulin mo na kung anong gusto mong habulin doon in illegal way. Pero kung yung ituturo mo yon bilang isang pagpatay ng direkta, hindi naman tama. Diba?